Dito tayo mga kababayan. Nako mga kababayan, ito yung maganda ngayon. Bakit? Kung naalala ninyo mga kababayan, si Isko Moreno po, may proyekto po yan nung siya ay bumaba pagka-mayor, iniwan kay Hani Lacuna. Yung mga condominium, naalala ninyo, may condominium 1, condominium 2, may San Lazaro, mayroong Pedro Hill, may mga condominium yan para sa mga naka-squatter, nakatira, doon pinapa-apply at doon patirahin. Kasi yan yung programa ni Isko. Kung naalala ninyo mga kababayan, panahon niya ni Digong, mayor si Isko. Noong nanalo si PBBM, naging mayor si Hani Lacuna, si Isko natingga. So ngayon mga kababayan, bumalik si Isko pagiging mayor. So, di ba nakita nyo mga kababayan kasagsagan ng eleksyong, midterm election ng May, si Isko, si Sara, magkasama yan. Magkasama sila. Ngayon mga kababayan, meron din akong mga kaibigang vloggers na supporter ni Isko, pero DDS. Ngayon ang tanong ngayon, ano kayang reaksyon ng mga vlogger ni Isko na DDS na sinabi ni Sarang plastic si Isko? Yung isa pa, kaibigan ko mismo, kasama ko palagi noon, bago lang kami naghiwa-hiwalay, di ba? Ma'am Lily Tonini, Ma'am Arlene. Ano kayang reaksyon ng vlogger ni Isko na mga DDS na sinabi ni Sarang plastic si Isko? Ngayon, DDS pa rin ba kayo? Tanong ko lang, kasi ito mga kababayan, simula nung sinabi ni Sara na plastic ang mga taga Maynila, plastic si Isko. Alam nyo ang ginawa ni PBBM ngayon at ginawa ni Isko? Si PBBM ang inimbitahan ni Isko na mag-inaugurate sa kanyang pabahay. Si BBM ngayon ang inimbitahan ni Isko na mag-inaugurate. Hindi si Sara. Etchapuerang mga DDS. Kita ninyo mga kababayan. Ito nakakainis na ang politika. Ito mga kababayan. Pakinggan ninyo panoorin ninyo. Ayan po yung San Lazaro Residence. Ayan. Instead na si Sara dyan, si PBBM na. Ayan po, kaganda ng condominium na yan, no? Napakaganda po ng aming inikot dito. Dito sa inyong San Lazaro na housing na ginawa. Nakakaiba. Sa lahat ng aming ginawang housing sa national government, lagi po namin sinasabi, hindi sapat na magtatayo ka lang ng bahay o magbibigay ka lang ng unit. Ito may nag-comment, hunyango si Isko. Ito po ma'am, hindi po sa ngalang hunyango si Isko. Hindi po ako papayag na magkakasabi tayo ng ganyan. Pero decision mo yan, sa'yo yan. Gusto ko lang i-explain. Sa mga nagsabing si Isko, balimbing, traidor, hunyango, hindi po. Hindi po. Bakit? Ganito yan. Ano ang una mong pairalin? Ayaw mo kay Marcos kasi makasara ka, hayaan mo na lang titira sa damuhan ang tao? Diba? Tanong ko lang, mga kababayan, hindi ko kayo inaaway Tinatanong ko lang, si Isko, sabihin natin galit siya kay BBM noon. Kasi magkasama sila ni Sara noong midterm election. Pero, mga kababayan, tanong ko lang, ipairal mo ba yung galit mo kay Marcos kasi galit ka, so ayaw mong humingi ng tulong? So, mga kababayan, ganito ang tanong dyan. Si Isko binoto para magserbisyo sa tao. So, kung ipairal ni Isko na siya'y DDS, kumusta naman ang tao na bumoto sa kanya? Ang taong bumoto kay Isko kailangan ng tulong. Si Isko po hindi basta-bastang makakuha ng proyekto kung ipairal niya ang kanyang pride bilang DDS. So ngayon mga kababayan, ano ang sabi ni Isko? Ano ang sabi ni Isko mga kababayan? Ito pakita ko sa inyo. Hindi po siya hungyango, hindi po siya balingbing. Inisip lang kasi niya ang kapakanan ng tao. Itabi ninyo ang kulay.
magserbisyo kayo sa bayan. Tignan nyo si Pambali 4, gobernador ng Cebu, gobernador. DDS yan. Pero kung pairalin niya ang pagiging DDS niya, hindi makakaahon ang mga naapektuhan ng baha at lindol at bagyo sa Cebu kung unahin niya ang pagiging DDS niya. Di ba? Ito mga kababayan, Isko. Dito, tingnan niyo, Isko Moreno, kulay pula at dilaw. Ito, pakinggan niyo ha, mga kababayan. Pakinggan niyo ha. Hindi pa rin nagbago yung away ng pula at away ng dilaw. Kaya ako, ang paniwala ko, hindi ito matitigil kapag isa sa kanila. Magbabawian pa rin, maghihigantihan pa rin. Para bang sila tumatakbo kasi gusto lang nila talunin yung isa. Kami po, wala kaming kaaway na dilaw, wala kaming kaaway na pula. And I can work with anybody. Nakita nyo yan sa City Hall, kahit na anong kulay ng politika nila, basta pagdating sa pag-gobyerno, color blind ako. Basta magaling ka, kukunin kita kahit hindi mo ko binoto. Basta magpapakinabangan ka ng tao. So, kung gusto po nyo makamove forward tayo at tutukan yung krisis, hindi yung higanti, bawian, akusahan, pakulungan, because we are still in a crisis, I can get this done. Available po ako. Hindi pa rin nagbago. Rinig nyo ang sabi ni Isko. Si Isko, natural sa politics, may partido yan. May pula, may dilaw, may berde, may pink, may kung ano-anong kulay. Mga kababayan, ang politiko, ang mga politician, ang mga kongresista, senadors, mayors, or politics sa Pilipinas, nabibilang. Pero yung taong bayan na nangangailangan ng tulong ay hindi po yan pwedeng, porket DDS ka, ayaw mong humingi ng tulong sa loyalista? Kasi galit ka sa kanila? Diba? Itabi nyo yung kulay. Politiko ka. Huwag mong idamay ang problema ng lalawigan mo, constituent mo, sa pagiging ikaw. Diba? Ganun yun mga kababayan. Kung halimbawa ikaw si Isko, Partido Demokratiko, at ikaw si BBM, lakas si MD, walang partido dito Tao Tao ang nangangailangan. Itabi nyo yung kulay. Serbisyuhan nyo yung tao. Tawagin ka mang unyango, tawagin ka mang balimbing, traidor, or kung ano pa, dalawang mukha. Tao ang unahin mo. Ang pagiging politiko mo, manalo ka ngayon, matalo ka sa sunod, pwede kang manalo ulit. Diba? Pero mga kababayan, pagdating sa taong bayan, yun ang unahin mo, tao. Itabi nyo yung kulay. Di ba? Kasi kahit anong sabihin, alam nyo, ito, I will tell you frankly. Supporter ako ni Isko noon man bago ako nag-BBM. Pero nauna ako kay BBM, nagkakagulo-gulo lang, lumipat ako kay Isko. No? So ngayon mga kababayan, hindi pa yan si PBBM tumakbong presidente. Isa na sa ako sa pinakaunang youth na nag-represent niya, na nag-meeting kami sa Sofitel, no, sa may Pasay. Bago pa si PBBM nagplanong magpresidente, wala pa yan. Wala pa mga damit, wala pa mga organizer, wala pa yun. Yun nga lang, nagkakagulo-gulo nga yun, yung mga vloggers noon ni PBBM kasi may Sara, may ganito, lumipat ako kay Yorme. So ngayon mga kababayan, ako mismo nakatira din po ako ng Maynila. Hindi sa nakatira ako ng Maynila, City of Manila. Nakikita ko kasi kung ano si Isko. Kilala natin si Isko na kapag nakita siyang mali sa kasama niya, talagang tatalikuran ka niya. Kung may nakita siyang anomalya sa mga kapartido niya, talagang aalis siya. Yan ang totoo mga kababayan. Hindi ko pinagtanggol si Isko. Pero totoo po ang ginawa ni Isko. Ako mismo nung pandemic, hindi kami gutom. Noong panahong pandemic, hindi kami gutom. Buwan-buwan yan, may padala kaming malaking box na may City of Maynila.
manok, mantika, itlog, sardinas, kape, noodles, may cash pa. Alam niyo, sa totoo lang, nung pandemic, sabi ng mama ko, Dong, nagkarayuma na yata ako. Bakit? Araw-araw na lang tayo sardinas. Araw-araw na lang tayo noodles. Pero at least may nakakain. Diba? Yun mga kababayan. So sa ngayon mga kababayan, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, initsapuera na ni Isko si Sara. Ikaw ba naman, diba? Alangan naman porkit kaibigan mo si Sara, ay patasin mo yung pride mo. Bahala ka dyan, BBM. Kaibigan ko si Sara. Kaibigan ko siya. Magkasama kami. Wala akong pakialam sa itulong mo. Take note. Binoto ka ng taga Maynila at lahat ng mga bumoto dyan ay hindi DDS. Tapos ano ang reaksyon ng mga taga Maynila matapos sabihan ni Sara na, sa tingin ninyo, yung mga taga Maynila, matutuwa? Matutuwa kaya ang taga Maynila matapos sabihan ni Sara na, mga taga Manila, plastic. Matutuwa kaya kayo? Mga taga Maynila? Malamang sa malamang. Ikaw ng mga taga Manila, uy, grabe ka plastic ang mga tao dito. Diba? Ikaw po'y nakuha ng mga taga Manila, uy, grabe ka plastic ang mga tao dito. So sa tingin ninyo, napagod na daw siya sa mga taga Maynila, grabe daw ka plastic ang mga tao doon. Sa tingin ninyo, susuporta pa kay Sara pagkasabihan kayong plastic? Diba? Kung ikaw taga Maynila, matutuwa ka? Kung ikaw mayor si Isko, matutuwa ka? Diba? Pulongski Iyutman? Diyos ko po, hindi ka talaga matutuwa. Talagang magagalit ka. Napagod na daw siya sa mga taga Maynila kasi grabe ka plastic ang mga tao doon. Kita mo yan? So ngayon, kung ikaw sabihan kang plastic ang mga taga Maynila, mga tao doon, so mas pipiliin mo pa si Sara? Kung ako, wala akong pakialam sa'yo, wala kang maitulong. Mas piliin ko na dumikit kay PBBM kasi may serbisyo kaming makukuha. Kasi alam natin ang Maynila na kailangan nila ng tulong. Kung doon ka kay Sara, pataas mo yung pride mo, ikaw si Isko, Sara ako ng Sara, Sara ng Sara, putang ina, itutulong yan? Libro? Tanong ko lang, yung libro ba ni Sara, pag nabasa ng bulag, nagkakaroon ng mata? Yung libro ba ni Sara, pag nabasa ng pilay, nagkakaroon ng paa? Lumpo? Nakakatakbo? Yung mga senior citizen na kailangan ng gamot, maintenance, pag nakabasa ba sa libro ni Sara, nagkakaroon ba sila ng maintenance? Yung mga estudyante na mga walang aklat, walang mga libro, walang mga ballpen, mga school supplies, pag nabasa ba yung libro ni Sara, nagkakaroon sila ng National Bookstore? Wala! Diba? Yun yung totoo. Kaya itabi nyo yung magiging DDS ninyo. Example ko sa inyo, si Pambari 4, gobernadora ng Cebu. Kung pinairal niya DDS siya, hindi niya tanggapin ang tulong ni PBBM, do you think hindi siya pagpapaluin ng bato, pagbabatuhin ng mga na landslide, na bagyuhan, na bahaan at nalindulan? Yan ang example ninyo. Diba? DDS kayo, diba? Pag may tulong si Marcos, huwag tanggapin. Tingnan natin. Sana, bahain kayo ulit. Sana masunugan kayo ng malaki. At sana may Duterteng pupunta sa inyo. Tignan natin. Diba? Itanong natin kay Rudy Baldwin. Yun mga kababayan, Diyos ko. Continue. Dahil ang buhay ng tao ay hindi pabahay lamang. Ngayon lang ako nakakita na merong health center sa loob. Kaya yung mga nakatira dito, hindi na kailangan lumabas pa ng building nila. Diba? We will share the credit, pero katotohanan gawain po ito ng Manila City Government. Kaya pasalamat tayo. Kita nyo? Tandaan ninyo mga kababayan. Project ng Manila City Government yan. Wala pang ambag ang presidente dyan, ang national government. Wala pang ambag. Proyekto ni Isko yan, noon may pondo na yan. Ngayon lang nagkataong natapos sa termino ni PBBM.
Yung mga proyekto na yan, hindi lang po yan isa. May Condominium 1, Condominium 2, San Lazaro, at meron pang Pedro Hill niyan. At marami pang iba yan. Nagkataon lang na nasa termino ni PBBM yan, natapos, so bakit si PBBM ang inimbitahan ni Isko at hindi si Sara? Take note, sinabi mismo ni PBBM, proyekto ng city government yan. Hindi nakapagbigay ang national government dyan. Proyekto niya yan sa kita ng era ng Manila. Noong panahon na si Isko ang mayor, napakarami po nun. Yung mga kita niya sa endorsement, yung mga maraming mga bilyonaryong nagdodonate. At take note mga kababayan, ngayon nga hindi siya naglagay ng mga parol sa City of Maynila. Kasi kung maglagay siya ng parol, yung mga Christmas decor sa City of Maynila, gagastos po sa aabot ng 14 million. So, kailangan ng taong kumain, kailangan ng taong maghanda ng pamasko, mas ibigay na lang ni Isko sa tao ng mga taga Maynila kaysa sa gawin niyang Christmas decor sa kalsada. 14 million po ang cost niyan. So, hindi siya naglagay ng mga Christmas decor sa Maynila, ibigay na lang niya sa tao. 'Di ba? 'Yun ang maganda, mga kababayan. So bakit si PBBM ang pinili ni Isko at hindi si Sara? Ikaw ba naman sabihan plastic ang mga taga Maynila? Pagod na daw siya. Talaga namang hindi ka pipiliin. Di ba? Ng City Council dahil ginawa nila yung Manila Urban Housing Ordinance na ginawang opisyal ang mga pabahay para sa mga mahihirap na Manila resident at empleyado ng gobyerno na salary grade 18 at pababa. Pagka nakita ng ibang LGU ito, gagayahin ito. Asahan mo. Diba? Kita ninyo? Kapag nakita ito ng ibang LGU, so ibig sabihin, hindi galing sa national government, galing sa local government ni Isko sa pamumuno niya. Hindi galing sa national government yung budget. So, sabi nga ni PBBM, pag nakita ito ng ibang local government or LGU, gagayahin ito. So, I will tell you, mga kababayan, ginaya na po niyan. Alam niyo kung sinong gumaya? Si Toby Chanco. Si Toby Chanco nagpagawa na din ng mga kondominium sa may Nabotas. Kung nakita ninyo, mga kababayan, ginaya na rin ni Toby Chanco yan. Sana, sana lahat. Kasi ngayon sa Pasig, ang purpose kasi ni Mayor Vico Soto is yung pagandahin yung Pasig City Hall at pa-improve yung kanilang lugar. 'Di ba? So, sa ngayon, actually mga kababayan, inuna ni Vico ang para sa tao. Yung City Hall, yung mga kagandahan ng kanyang nasasakupan. So, next niyan, di natin alam baka tatapusin pa yung termino niya, may another pa. So, ito po 'yun mga kababayan Toby Chanco, ito po, condominium project. Para makita ninyo mga kababayan, marami po, maraming gumaya niyan kay Toby Chanco na ko na yung bentahan ng project. So, meron po yan mga kababayan. Actually, ito po ata. Wait lang, saan ba dito? Ang masakit. Pagkakaalam ko mga kababayan, ito po. Ayan. Marami na siya. May mga hospitals na, may mga condominium din. Ayan. So, ginaya na yan, mga kababayan. Ginaya na yan ni Toby Chanco. So, sana, lahat ng mga LGU, tanong ko lang, bakit ang Davao napakalaki ng era? Sa buong Pilipinas, Davao pinakamalaking era, yung kita. So, bakit walang condominium at bakit ang dami parang squatter sa Davao? Tanong ko lang. Take note Davao ang pinakamalaking kita na era sa buong Pilipinas. For how many years? Consecutive years. For how many consecutive years? O sunod-sunod, successive years. So, bakit walang ganyan ang Davao? Ngayon, tatanungin ninyo, totoo ba, Ken? May squatter sa Davao? Nasunog nga, di ba? Di ba? So, yun po yun, mga kababayan.
Bakit? Instead na si Sara dapat ang nandun, kasi wala namang ano si PBBM doon, kasi local government na budget yon. Pero bakit si PBBM? Kasi ayaw nga ni Isko kay Sara. So, sa madaling salita, ligwak ganern ang lola ninyong explorer. Di ba? Ligwak ganon ang lola ninyong explorer. Kawawa, nakakahiya. Ayan o, ito pa mga kababayan. Magpapasko ng masaya at may bagong tahanan ng ilan nating mga kababayan sa Maynila. Ito'y dahil sa ipinagkaloob na pabahay na ipinamahagi sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bukod sa maganda na, abay kumpleto pa sa mga pasilidad ang kanilang komunidad. Silipin niya sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. 38 taon nang nagtatrabaho sa Manila LGU si Leia. Sa tagal niya rito, hindi pa rin siya nakakapagpundar ng sariling bahay. Nakatira naman kami sa in-laws ko. Para mapagaan ang buhay ng mga katulad ni Leia, pinasinayaan na ngayong araw ang San Lazaro Residences sa Maynila sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang proyekto ay isang in-city vertical housing program ng syudad ng Maynila na may lawak na 4,329.65 square meters. Mayroon itong 20 palapag, 382 residential units, kasama pa ang 169 parking slots. Kabilang din sa amenities nito ang indoor at outdoor activity spaces, function room, swimming pool at roof deck para matiyak ang kalidad ng pamumuhay ng mga titira rito. Parte rin ng gusali ay nakalaan para sa health services dahil nakapwesto mula sa una hanggang ika-4 na palapag ang bagong Manila Public Health Laboratory. Kita nyo, nandoon sa taas ang Manila Public Health Laboratory. So sa loob ng kondo, hindi ka nalalabas. Yan, nandun na yung hospital, nandun na yung pwede kang maligo, pwede kang ganyan, di ba? Kumpleto, may mga high-tech pa na aparato. So, actually mga kababayan, pinangako kasi ni Isko yan na gawin niya talagang Singapore ang Maynila. Kaso lang, hindi mo kayang magawang Singapore yan kung maraming ang kukontra sa'yo. Maliban na lang kung sasang-ayon sa'yo lahat ang mga politiko dyan. Pero kung hindi, ang ganda talaga ng vision ni Isko, sa totoo lang. No? Ang Singapore ganyan na ganyan. Kaya nga idol ni Isko si Lee Kuan Yew eh. So, yun lang mga kababayan, yung ating nireaksyonan patungkol dito kay Isko at kay PBBM na kung bakit hindi si Sara ang inimbitahan ni Isko, di ba magkasama sila noong eleksyon, noong midterm election 2025, noong last May. So, bakit hindi ngayon? Dahil po sinabihan ni Sara na gikapoy na jud ko sa mga taga Maynila, oy kay mga plastic mangyuna sila. Di ba? O, gikapoy na daw siya, mga kababayan. Ha? Gikapoy na po anang mga taga Manila. Uy, grabe ka plastic ang mga tao dito. Mga taga Maynila, tandaan ninyo. So 2028, kung tatakbong presidente to, plastic daw kayo. Di plastikin nyo rin. Simple lang naman yan. May ads po tayo mga kababayan. Wag po kayo mag-skip, malaking tulong po yan. Sa mga taga Maynila dyan na sinabihang gikapoy na daw si Sara sa inyo, napagod na daw siya, mga plastic daw kayo, alam nyo na. Plastikin nyo rin. Simple lang naman yan. Di ba? Alam naman po natin mga kababayan na pagdating sa Maynila, wala talagang makukuhang boto si Sara dyan. Marcos talaga ang Maynila. Totoo yan mga kababayan. Tignan mo nga, pinag-aano niya yung mga politician doon, hindi naman nanalo. Yung mga politiko doon na pinagbababoy niya, hindi na nanalo. Sino? Si Chowa, nanalo. Si Abante, nanalo. O si Sara, nga. Diba? Wala akong pakialam basta yung kalaban lang ni Sara, yung sinabi ko. Kung ano man ang sigalot ng mga politician dyan sa Maynila, sa kanila yan. Kasi bakit? Alam ko yan kasi nakadyan ako noon. Almost 14 years akong tumira dyan. Sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Harry Roque. Ano nga ba yan, Kent, yung kay Harry Roque? Ano ba yung totoong kwento niyan? Akala ko ba nakulong? Akala ko ba na aresto? Ganito po ang kwento niyan, mga kababayan.